Magandang umaga mga kabayan o kung nasaan man kayo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Pagpalang umaga rito sa aming nayon sa Romania. Ngayong araw, gaya ng ipinasilip ko sa inyo kanina, tuloy na tuloy ang ating pagluluto paborito ng mga bata, ang ating special na fish fillet. Dahil nandito kami sa countryside ng Romania, kailangan pa namin maglakbay sa malayo sa bayan para lang makamura rito. Pero sulit ang biyahe dahil gagawin nating special ng fish fillet gamit natin ang traditional Romanian ingredients na ito. Ayan, sisimulan na natin ang pagtimpla. Naglagay ako ng bawang na powder para mabango, kaunting asin at paminta. At syempre, para gumanda ang kulay at lalong sumarap, maglagay din tayo nitong pulang powder, ang paprika o tinatawag nilang boya dito sa Romania. I-rub lang natin ng mabuti sa isda para pumasok talaga ang kulay at lasa. Magre-ready na tayo para sa ating coating. Magbubuhos na ako rito sa plato nitong peshmet. Ito yung tinatawag nilang breadcrumbs dito sa Romania. Ito ang ating diskarte pa isa-isa nating gagawin. Kukuha muna ako ng isang isda, i-cover natin maigi sa peshmet. Ayan, habang nagpiprito yan, kuha ulit ako ng isa pa. Coat ulit natin ang lahat ng gilid, tapos salang naman ulit sa kawali sa tabi niya. Ulit-ulit ko lang itong gagawin hanggang sa mapuno natin ang buong kawali. Yan, habang hinayaan nating maprito ang ating isda, heto naman ang aking mga munting amo. Nandito rin sila sa kusina at dito naglalaro. Talagang hindi sila umalis sa tabi ko dahil abang na sila sa paborito nilang fish fillet. Amoy na kasi nila ang bango rito sa kusina. Naghihintay, punta muna tayo dito sa ating refrigerator dahil may kukunin lang ako na bagay kapareho ng ating pritong isda. Kuha tayo ng plain yogurt. Ito kasi ang gagamitin nating base para sa sausawan nila mamaya. Nalalagyan natin ng konting bawang. Biglang cut ang ating video dahil kailangan ko na agad balik rin na tingnan ang ating pinipirito rito sa ating kawali. Ilipin natin kung okay na ba siya or hindi pa at saka pala yung ating isinalang na rice. Habang binabantay ako ang niluluto natin, tinignan ko ulit ang aking mga munting amo at ayun, nandun na naman sila sa salas, doon naman naglalaro. Na sila ng pwesto, ganyan talaga ang buhay probinsya rito. Malaya sila naglalaro habang si mami naman ay abala sa pag-asikaso ng kanilang paboritong tanghalian. Ito na, inaasikaso ko na ang ating sikretong sausawan. Binuksan na natin ang ating plain yogurt at ngayon naman ay nagayat at nagready ako ng bawang. May tayo nitong ating crusher ng bawang para talagang pino. Itong butil ng bawang ang ilagay ko para talagang may sipa at mabango. Ayan, pagkatapos may lagay natin ang pinong bawang, haluin lang natin ito ng maigi rito sa ating plain yogurt. Mekos lang para magsama ang ating yogurt at ang anghang at bango ng bawang. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titikman kung okay na ang lasa. Nyo ba na bagay ito sa ating isda? Diba mga kabayan, may angel, napakalaki ng tulong ng plain yogurt at bawang sa ating katawan. Ay maganda para sa ating immune system natin para iwas sakit. Naman ay puno ng probiotics na nagpapaganda sa ating digestion. Yan, kaya bukod sa masarap na sausawan, napakasustansya pa nito para sa ating mga bata. Ito mga kabayan, luto ng unang batch, hanguin na natin. Alam nyo naman ang pagluluto ng fish fillet, medyo malambot ang isda kaya may ilang peraso rito na medyo humiwalay ang laman. Pero okay lang yan, kahit hindi sila ganun kabuo lahat, garantisadong buo pa rin ang sarap at napakalutong dahil sa fish meat natin. Salang na ulit tayo ng second batch hanggang matapos natin ang lahat ng isda. Tingnan nyo naman ang aking dalawang munting amo, sarap na sarap sila, may angel. Talagang gustong-gusto nila ang lasa ng ating fish fillet na binalot sa Romanian fish meat tapos isawsaw dito sa ginawa nating garlic yogurt sauce. Na bagay talaga ang kombinasyon at syempre hindi mawawala ang kanin dahil alam nyo naman kahit half Romanian na mga ito, half Filipino pa rin sila kaya certified rice lover din tulad natin. Kompleto ang ulam kapag walang rice. Po natin mga kabayan, hindi kailangang marangya ang nasa pagkainan para mapasaya ang pamilya. Tunay na sustansya ng tahanan nagmumula sa pagmamahalan, presensya at oras na ibinabahagi natin sa kanila araw-araw. Gaan po natin ang ating mga mahal sa buhay.